Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang impeachment trial ni VP Sara sa Senado, na kung saan ang mga kongresista atat na sila na masimulan. Sa Senado naman, si Senator Coco Pimentel, siya ang namumursige na, sige na, mag-caucus na tayo pag-usapan yung impeachment trial. Atat na atat din si Senator Pimentel nga masimulan. Bakit kaya? So, ito, ano ang sentimento ng karamihang senador? Interesado ba sila na mag-caucus? Nako, ayan, marami nang iiyak na mga kongresista nito. Ito, sa balita ng ABS-CBN, Escudero, Senators busy, not interested in caucus on VP Duterte impeachment trial, published February 27 by RG Ruiz. Okay, so Senate President Francis Escudero says his colleagues rejected a proposal for an all-member caucus to discuss the next steps in the impeachment trial of VP Inday Sara. Okay. So, ulitin ko, si Senator Pimentel, siya nanawagan na mag-caucus sila. No, sabi naman ni Senate President, no. At this time, no. Ito ang sabi niya, how can it be an all-senator caucus when some are traveling? O, nakaresist sila bakasyon. Traveling. Some are abroad. And some are not available. And some are not interested. Wow. So, ito pa lang, makita mo, may sana kung impeachment trial na yan, sinimulan na, baka malapit na matapos. Nako, malapit nang ma-acquit sana si VP Sara. Delikado yung hintayin pa yung 28th Congress. Baka mas delikado si VP Sara. Ito lang some are not available, some are not interested. Ayaw nila sabi niya, any agreement and resolution at the proposed caucus would not be binding anyway. Kasi ang kailangan nila yung plenary session. Ang caucus wala. Istorya lang yan, hanggang salita lang. Escudero also rejected claims that the trial is being delayed, saying the Senate is simply proceeding with it legally, constitutionally, and in accordance with law. So, very firm si Senate President Escudero. Sa Junto, may calendar of activities na, at ang trial proper magsimula July 30. Okay. Sabi niya, in the meantime, the Solicitor General will stand and represent us in any litigation before any court, most likely before the Supreme Court. Kasi, dalawang na-file na petition sa Supreme Court tungkol sa impeachment. Una, yung galing kina Attorney Torion. Pangalawa, sa kampo mismo ni VP Sara. Humingi sila ng temporary restraining order. Kailang, sabi ng Senate President, wala kaming problema kasi hindi naman kami inaakusahan doon sa complaint ng grupo ni VP Sara. Wala nga silang kasalanan. Ang inirereklamo doon, yung proseso na ginawa ng Kongreso. Kaya ang magigisa doon, itong Kamara. Yung bakit pinatagal nila yung tatlong naunang complaint. Bakit pinatagal? 2 buwan. Then mamaya, yung ika-4 na complaint, yun ang 1 araw lang
permado ka agad din inakyat sa Senado. So yun yung kini-question na hindi nasunod ang proseso. So, ulitin ko, yung ganyang attitude ng mga senators, to me, magandang sinyalis kay VP Sara. Kaya nga, kung ngayon na sana ang trial, mas malaki yung chances niya na ma-acquit. But anyway, baka sinadya nila ito na i-delay yung impeachment trial, hihintayin talaga yung bagong mga senador na mananalo ngayong 2025. Kaya importante, magtulungan tayo straight PDP. Ako, ikinakampanya ko na yan, straight PDP. May nagtatanong sa akin, sinong botohan senador? Sabi ko, ang botohan kong senador, mga kandidato na kung manalo, tutulungan nila si VP Sara na ma-acquit siya sa impeachment trial niya. Ganon ang aking So, siyam na kandidato ng PDP laban, yun ang bubutuhan ko. So, may mga naniniwala rin sa akin, ganun ba? Oo, ganito. Basta, taga Mindanao, madaling kumbinsihin kasi nga, gustong-gusto ng taga Mindanao na merong ulit Duterte nga magpresidente. Sabi ko, gusto mo bang magpresidente si another Duterte sa 2028? Gusto ko. Botohan mo itong siyam. Kung hindi mo botohan yan, matanggal sa impeachment si VP Sara, wala, hindi na siya magpresidente sa 2028. Ganun ba? Botohan mo. Botohan ko. Basta makabalik ang Duterte sa Malacanang. Ganon. So, madaling ikampanya si VP Sara sa kanya impeachment. Kaya pabor na sinampan siya ng kasong impeachment, mas madaling ikampanya ngayon itong siyam na PDP laban kandidato ni Tatay Digong. Okay. So mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood. Ang income sa channel na ito, tinutulong natin sa tribong Talaandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng yero at pako kasi grabe ang kalagayan ng bahay nila. Butas-butas na ang mga yero. Ito, ipakita ko itong mga video na pinasorby ko. Ako mismo, nakikita ko. Kailangan pinabidyohan ko para makita ninyo. So, sa pamamagitan ng panunod ninyo, makabili tayo ng yero at pako, padala doon. Yan. Palitan nila ng bagong yero yung butas-butas. Solve na ang problema nila. Kaya, salamat sa inyong panonood, lalo na ang inyong hindi pag-skip ng ads. Panoorin ang video na ito. Mauna ni ang ika-12 kabalay nga among bisitahon dinhi sa Tikalaan, sentro sa Tikalaan, Bukidnon. Ayo! Maayong hapon. Dayon, dahil sa among balay nga buslot. Buslot na inyong balay. Sige atong nantawon inyong balay. Nga bulsot na. Guba naman kayo. So, muna niyang kuan. Basig mahulog ko. Guba naman kayo inyong balay. Kapailis na gyud. Oo, so muna ni ang inyong balay. Ang bulsot niya. Makita na gyud sa ilang balay ang luag na gyud kaayo nga bulsot. Putol-putol na gyud ang ilang hero. So, tungod kay sige kaulanan ang ilang salog. So, muna ni ang ilang pagpuyo. Bulsot na gyud kaayo ang ilang balay. Kagubaon na gyud. So, dinhi sila dapita magluto apan bulsot na gyapon ang yero. So, lata na gyud. Pila na ni siya katuig yung balay? 7. 7 na ni katuig. Oo. Makita gyud. 7 years na. 7 years na. So karon nakita naman gyud ang inyong balay nga kanang luag na gyud kayo mga bulsot. So mula na gyud mo. So mag-ready na mo og manguha na mo og kahoy kay naa na mi stock nga sin lansang pako nga ihatag sa inyoha nga sama sa inyoha nga nagkalisod. Unsa man ang imong ikasulti nga matagaan na mo og yero, lansang pako Plincent.
Kapasalamat gid ko sa Ginoo nga kani Oo. matagaan nami og kuan atop sa among balay. Oo. Og uban pa nga makatabang sa amo. Salamat kay og uban nga nagtan-aw sa video. Salamat kaayo. Oo. Daghang salamat. Oo. Sige, salamat.